Isang malaking balita ang gumulantang sa publiko ngayong 2026 dahil ang dating senador na si Bong Revilla ay muling nagbabalik sa loob ng rehas. Kung matatandaan nyo, noong taong 2018 ay nakulong na siya sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame dahil sa issue ng pork barrel scam. Pero ngayon ay mas matindi ang kinakaharap niya dahil dinala siya sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ang dahilan ng kanyang pagkakulong sa pagkakataong ito ay ang pagkakasangkot niya sa isang tinatawag na multong proyekto o flood control anomaly sa Pandi, Bulacan. Marami ang nagtatanong kung makakakuha ba siya ng espesyal na trato dahil siya ay isang dating opisyal o kung mararanasan niya ang hirap na pinagdadaanan ng mga ordinaryong bilanggo. Sa video na ito, hihimayin natin ang bawat detalye ng kanyang naging karanasan sa unang gabi niya sa loob ng selda. Ano nga ba ang pakiramdam ng isang dating makapangyarihang tao na biglang nawalan ng lahat ng kanyang gadgets at kailangang makisama sa ibang mga bilanggo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Pagdating ni Revilla sa nasabing pasilidad, hindi siya pinalampas sa mga mahigpit na patakaran ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Dumaan siya sa standard booking procedure kung saan kinunan siya ng litrato at kinuha ang kanyang mga personal na impormasyon. Ang nakakagulat sa lahat ay ang balita na wala talagang ibinigay na special treatment sa kanya. Agad na kinumpiska ng mga gwardya ang kanyang mga dalang gadgets gaya ng cellphone dahil itinuturing itong mahigpit na kontrabando sa loob ng jail. Hindi rin siya pinayagang magsuot ng sarili niyang mga damit. Lahat ng mga gamit na hindi sumunod sa kulay na dilaw at ang kanyang mga non-negotiable na kagamitan ay agad na ipinauwi sa kanyang pamilya. Sa puntong iyon, wala na siyang magagawa kundi sumunod sa lahat ng iniuutos ng mga autoridad sa loob. Para maging ganap ang kanyang pagpasok sa buhay bilanggo, pinagsuot siya ng dilaw na t-shirt na may malaking tatak na PDL sa likod, na ang ibig sabihin ay Person Deprived of Liberty. Ang selda na naging tahanan niya sa kanyang unang gabi ay may sukat na 47 metro kwadrado. Sa loob ng kwartong ito, makikita ang 5 bunk bed na sadyang nakalaan para sa 10 bilanggo. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa sa loob at kailangan niyang makisalamuha sa iba pang mga nakakulong doon. Wala ring aircon sa loob kaya tanging ceiling fan lang ang nagbibigay ng hangin sa kanilang lahat. Iisa rin ang lababo at iisa lang ang kanilang banyo o CR na kailangang paghatian ng 10 tao sa loob ng selda. Pagdating sa aspeto ng kanyang hitsura sa loob, hindi na uubra ang mga mamahaling barong o designer suits na nakasanayan nating makita sa kanya. Ayon sa BJMP, binigyan si Revilla ng standard uniform na binubuo ng isang yellow t-shirt na may malaking tatak na PDL o Person Deprived of Liberty. Ito ay ipinares sa isang jogging pants na kulay brown na may stripe na dilaw sa gilid. Bagamat may mga usap-usapan kung pwede ba siyang magsuot ng mga sikat na brand gaya ng Prada o Lacoste. Habang nasa loob, nilinaw ni BJMP spokesperson Jurex Bustinera na may mahigpit silang kondisyon para rito. Pwede namang magdala ang pamilya ng sariling damit basta ito ay kulay dilaw at plain, pero kailangan itong tatakan ng salitang PDL bago payagang isuot sa loob. Kung hindi papayag ang kampo ni Revilla na lagyan ng tatak ang kanilang mamahaling damit, mananatili siya sa pagsuot ng standard na ibinigay ng kulungan. Pagdating naman sa sikmura, dito talaga masusubok ang pasensya ng sinumang nasanay sa masasarap na putahe. Sa New Quezon City Jail, kung saan mayroong mahigit 3,000 bilanggo, lahat sila ay kailangang magtiis sa iisang meal allowance. Ngayong taon, ang budget para sa pagkain ng bawat bilanggo ay tinaasan na sa 100 piso bawat araw. Kung iisipin, napakaliit nito dahil ang halagang iyon ay kailangang pagkasyahin para sa almusal, tanghalian at hapunan. Noong nakaraang taon nga ay nasa 70 piso lang ang budget na ito, kaya kahit papaano ay may kaunting dagdag na ngayon. Ang naging unang almusal ni Revilla sa kanyang unang araw ay ginataang kamote na may kasamang saging na saba.
Para sa tanghalian, ang rasyon niya ay chicken with pineapple at kanin, habang ang naging hapunan naman nila ay sinigang na may kanin. Sa gitna ng ganitong matinding adjustment, hindi naman siya pinabayaan ng kanyang mga mahal sa buhay. Pasado 2:00 ng hapon kanina nang dumating ang kanyang mga anak na sina Jolo at Brian Revilla para dalawin ang kanilang ama. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng kontak simula nang dalhin siya sa pasilidad sa Payatas. Sa kabila nito, muling nanindigan si Interior Secretary John Vic Remulla na walang special treatment na ibibigay kahit pa itinuturing niyang kaibigan ng senador. Marami tuloy ang nagtataka kung bakit sa kabila ng lahat ng mga detalyeng ito ay tila wala pa ring inilalabas na mugshot ng dating senador sa publiko. Ayon sa paliwanag ng mga awtoridad, naging masyadong mabilis ang mga pangyayari at hanggang ngayon ay nasa proseso pa rin ang lahat sa pag-adjust sa biglaang pagkakulong na ito. Pagdating naman sa mga susunod na araw ng dating senador sa loob ng kulungan, may mga nakatakda ng schedule para sa pagbisita ng kanyang mga kamag-anak, gaya ng nararanasan ng iba pang mga bilanggo o PDL sa New Quezon City Jail. Limitado lamang ang oras na ibinibigay para sa mga bisita. Maaaring puntahan si Revilla ng kanyang pamilya mula Martes hanggang Biyernes, sa ganap na 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon lamang. Pagdating naman ng Sabado at Linggo, mas mahaba ang oras dahil pwede silang bumisita sa buong araw hanggang 5:00 pa rin ng hapon. Ito ang pagkakataon ng kanyang pamilya para magdala ng mga kailangan niya, gaya ng mga plain na dilaw na damit, basta't susunod sila sa mga patakaran ng jail facility. Magkakaalam, share ko lang story ko. Dumating ako sa point na isang income lang hindi na sapat para sa pamilya ko. Kaya naghanap ako ng extra income at oo, marami rin akong pinagsisihan na online courses at online materials. Pero may natutunan ako. Dahil doon, unti-unting guminhawa ang buhay ko. May savings na, may bahay, may sasakyan, at nakakapag-travel abroad. Kaya gusto ko lang i-share ang mga nakatulong sa akin. Inipon at compile ko lahat ng online course at online materials na alam kong makakatulong din sa iyo. Litan ang link sa description at comment section. Sa katunayan, bago matapos ang visiting hours kanina, eksaktong 4:00 ng hapon at 55 minuto, ay nakitang isa-isang lumabas ang kanyang mga anak mula sa pasilidad. Nang subukan silang hinga ng pahayag ng media, nanatiling tahimik si Jolo Revilla at piniling huwag nang magbigay ng anumang komento tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Samantala, ang isa pa niyang anak na si Brian Revilla ay nagbigay ng maikling sagot at sinabing nasa mabuting kalagayan naman daw ang dating senador sa loob ng kanyang selda. Sa kabila ng simpleng pagkain at masikip na kwarto, tila sinusubukan ng pamilya na maging positibo habang hinaharap ang panibagong pagsubok na ito sa kanilang buhay. Ngunit ang isa sa mga pinakamalaking usapan ngayon na hindi pa rin malinaw ay ang issue tungkol sa kanyang mugshot. Marami ang nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pang nakikitang litrato ng dating senador na kuha sa loob ng kulungan. Nang tanungin si Interior Secretary John Vic Remulla tungkol dito, hindi rin siya makapagbigay ng sigurado o direktang sagot kung nakunan nga ba talaga ng mugshot si Revilla o hindi. Ang tanging paliwanag lang nila sa ngayon ay naging masyadong mabilis ang mga pangyayari mula nang siya ay arestuhin. Sinasabi ng mga awtoridad na ilalabas din naman daw nila ito sa tamang panahon kung mapatutunayang mayroon ngang nakuhang litrato. Ang kawalan ng mugshot ay nagdudulot ng iba't ibang haka-haka sa publiko. Marami ang nagtatanong kung ito ba ay bahagi pa rin ng sinasabi nilang walang espesyal na trato o baka naman may mga proseso talagang nalaktawan dahil sa bilis ng sitwasyon. Ang pagiging pantay-pantay sa harap ng batas ay hindi lang dapat nakikita sa suot na damit o sa kinakaing saging na saba, kundi pati na rin sa pagsunod sa bawat hakbang ng booking procedure na nararanasan ng bawat Pilipinong inaaresto. Sa huli, ang mahalaga ay ang katotohanan na ang isang dating makapangyarihang tao ay nasa loob na ng rehas at sumusunod sa mga patakaran ng BJMP. Isang malaking aral ito na ang bawat kilos natin, lalo na kung tayo ay nasa posisyon, ay may kaukulang pananagutan sa dulo. Sa tingin niyo ba,
Dapat bang maging mahigpit ang publiko sa paghahanap ng mugshot ng mga sikat na personalidad para masabing totoo ang hustisya o sapat na ang malaman nating pareho sila ng kinakain at sinusuot sa loob ng kulungan? Ano ang masasabi niyo sa naging unang gabi ni Senador Bong Revilla sa Payatas? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.